Dapat daw maging maingat ang gobyerno sakaling ipatupad ang posibleng arrest warrant mula sa ICC laban sa mga kaalyado ni FPRRD. Tingin kasi ng isang political analyst, make or break move ito sa estado ng kanilang partido. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Dalawang epekto lang ang maaring mangyari kapag inaresto ang mahigpit na taga-suporta ng mga Duterte na sina Bato de la Rosa at Bongo. Ipinunto ng political analyst na si Professor Froilan Calilong sa point of order ng Abante na maaring pahinain nito ang political landscape ng mga Duterte, lalo na kapag may conviction na sa dating Pangulo at mga co-perpetrators nito, bagay na posible pa anyang mangyari sa mga susunod pang taon. Pero ang pangalawang epekto ang nakikita niyang most likely na mararamdaman agad ay ang mapalakas pa ang simpatiya mula sa kanilang mga taga-suporta kapag inaresto na sila. Ang mentality natin mga Pilipino, no, kung sino yung mga tingin nating kinakawawa o yung mga binabibiktima, doon tayo sumasang-ayon, ano, yung mga underdogs kumbaga. And mas magiging maliwanag, no, yung hangarin ng administration na pilayan talaga yung opposition, particularly the Duterte bloc. And if this happens, it may create a not so good impression on the part of the administration na kung saan yung daloy naman ng suporta maaring mapunta lalo sa mga Dutertes. Mangyayari anya ang pangalawang epekto kung mahahalin tulad sa pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte ang sasapitin ni Bato at Bongo. Kaya dapat anyang sundin ng gobyerno ang tamang legal na proseso kapag naglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban sa mga co-perpetrators ng dating Pangulo. Ang kailangan natin ditong masiguro, number one is talagang dadaan sa tamang proseso. Dadaan sa Philippine courts yung pagbibigay ng mismong mga warrant of arrest para masiguro na meron talaga meron talagang pagsang-ayon dito at walang nilalabag ng mga legal procedures dito sa ating bansa kung sakali mang may pag-arestong gagawin. Una ng pinabulaanan ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa Agenda Weekend na may kinalaman siya sa war on drugs. Trabahoan niya ng DOJ ang habulin ng mga pulis na inirereklamo ng pang-aabuso sa kampanya noong Duterte administration. Wala akong kasalanan dyan. Hindi ko yan kinatatakutan. Ikalawa, wala akong magagawa dyan. Kung talagang ako'y arestuin, nandito lang ako. Hindi ako maaaring magtago sapagkat ako'y naghahanap buhay. Pag ako'y nagtago, walang maghahanap buhay sa pamilya ko. Si Senator Bongo naman, tuloy ang kanyang paghahatid ng tulong sa mga kababayang nasunugan sa Davao City matapos pabulaanan ang kanyang involvement sa madugong war on drugs. Umaasa naman si Attorney Cristina Conte na assistant to counsel ng mga biktima sa war on drugs sa ICC na magkakaroon ng arestuhan pero handa rin silang maghintay dahil sa legal na prosesong kailangang sundin. Posible yan, pero ako wala akong pag-asa or hope pa na like ngayon magkakaroon ng arestuhan kasi again, yung pong document containing the charges ay hindi naman automatically warrant of arrest. Kailangan pa pong hiwalay na proseso para mag-apply at mag-issue. Sa susunod na Lunes o sa February 23, nakatakda ang confirmation of charges ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.